Jaymon Bert, kumusta po kayo? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Tama na. Yung sabay-sabay. 1, 2, 3. Kumusta po kayo, Jaymon Bert? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, Paangat ng paangat, maganda ng maganda, pasaya ng pasaya. Yan, ang ating declaration. So, in the next week or few weeks, we will have an English translation of this one. Just to give Darren what we are declaring in our Sunday service. Okay? So, yeah. Amen? Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable year of our Lord. Our Lord Jesus Christ, the miracle-working God, the way-maker, the anointed one. Amen. Ating kultura, sabay-sabay. I am a blessing. I am anointed. I am a believer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. And I am not extreme. Yeah. JE1 Culture. Okay? So ang ating series for the month of May, it's all about, ano nga? It's all about righteousness. Yeah. So last week, we discussed about the great exchange. So what happened on the cross, no? 2 Corinthians 5:21, that our sins, no? Ang siyang na-impute doon sa Panginoong Jesucristo, no? And the righteousness of God, yun naman yung binalik sa atin, yun yung binigay sa atin as a gift, no? To those who accepted our Lord Jesus Christ, no? Nakamit sa atin yung righteousness. Kaya nagkaroon ng great swap or exchange, no? Not on our own strength, not on our own ability, not in our own works, but the righteousness that we have right now is because of the identity, our identity in Christ. No? Yung kanyang ginawa doon sa Kalbaryo. No? Just a recap lang para maintindihan natin ano ba yung righteous na sinasabi ni Pastor. Ano ba yung ano? No? Dahil mahalaga maintindihan natin as we go along this series. It's all about, we discuss all about righteousness. Welcome back ang ating Miriam Kiambao ng JE1 Bert. No? We need to know, we need to understand what righteousness means. No? And last week we defined what is righteousness. And papaano tayo naging righteous? No? Marahil, somebody will ask us, are you righteous? What will you say? If someone asks you, are you righteous? Amen. What's your answer? Yes or no? Amen. Nagkaroon na ng exchange. Hello, mga kapatid. Amen. No? I am righteous because of Christ. Yun ang sagot. Hindi righteous ako because mabait ako, mabuti akong tao, tumutulong ako sa charity. Hindi yun ang righteousness. Nagkaroon tayo ng righteousness because of our Lord Jesus Christ. Right? Nakukuha nyo, nagigits nyo. Kasi yung next natin pag-uusapan is also naka-connect doon sa ating previous na lesson. Kaya gusto ko maintindihan niyo muna paano tayo naging righteous. Kasi yung ating pag-uusapan sa
linggo ito, sa araw na ito, it's our relentless pursuit for righteousness. Sabihin natin sabay-sabay, relentless pursuit Relentless pursuit for righteousness. Silent yun, hindi pursuit. Pursuit. Okay? Relentless pursuit for righteousness. Pag sinabing relentless, ang ibig sabihin ng relentless? Walang tigil, walang patig. No? Dire-diretso. No? Sabi nga ni Mike Enriquez, hindi ka namin tataltalan. Yan, ang relentless. No? Pag sinabi ng pursue, no? Ito yung lagi, ito yung focus mo, ito yung goal mo, ito lang yung nais mong maganap sa buhay mo. All about righteousness. No? So pagsasamahin natin yung relentless pursuit for righteousness, no? Siguro may napipicture up na kayo. Ano kaya yung i-discuss ni Pastor ngayong araw na ito? Bakit sinabi nga, yung title ng kanyang preaching for today, a relentless pursuit for righteousness? No? Kasi ako naniniwala na kung ano yung iyong gusto or iyong laging binibigyan ng panahon, binibigyan mo ng priority, yun yung mangyayari sa buhay mo. Okay? Amen. Kaya naman, every day, every Sunday, nagkakaroon tayo ng declaration, no? Kaya hindi lang yung basta nasasambit ng ating mga bibig, yung ang buhay ko'y paganda ng paganda, pasaya ng pasaya. No? Yun yung pinupurso natin na mangyari sa buhay natin. No? Kaya dinideclare natin yun. At habang dinideclare natin yun, no? Doon tayo papunta na ang buhay natin ay paganda ng paganda, pasaya ng pasaya, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. No? So, in our sermon for today, no? Ating i-discuss na itong relentless pursuit for righteousness. No? Bakit kaya itong topic na ito, no? Yun ang pag-usapan. Okay? So sabi dito sa ating key verse or ating scripture for today ay nagmula sa 1 Timothy chapter 6 verse 11. Sabay-sabay natin basahin. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Amen. So itong letter na ito, or this epistle, ay sinulat ni Paul sa kanyang apprentice na si Timothy. No? So, in the previous verse, no, sa verse 10, no, nandun yung mga opposite naman ito. Yung mga unrighteous things, no? For the love of money, yung greed, no? Kaya sinabi na dito, flee from all this. Yung tinutukoy niya, yung previous verse, no? It's all about greed, it's all about unrighteousness, yung love of money, no? Yun yung sinasabi na kay Timothy, no? Kasi ito yung ginugro ni Paul na susunod sa kanya, maging disciple niya, no? Yun yung kanya parang training, no? Nasa OJT si Timothy, tapos ang trainer niya ay si Paul. Okay? So, bakit mahalaga na ipulso natin itong 7 bagay na ito, no? May sinabi dito righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. No? Bakit sinabi ni Paul kay Timothy na kailangan mo itong 7 bagay na ito? Na ito lang yung ipupurso mo, no? Sa iyong spiritual journey, sa iyong paghahayo, ito yung magiging gabay mo, ito yung magiging guide mo. No? Kalimutan mo yung mga negatibong bagay o yung mga unrighteous na nabanggit doon sa mga previous verses. Dito ka mag-focus, dito ka mag-pursue. Okay? So bakit mahalaga, no? Bakit nakakonect itong mga 7 bagay na ito? Okay? So righteousness sa lahat, no?
righteousness without love is hypocrisy. Okay? And love without righteousness is wickedness. No? Kaya mahalaga yan, kakakulit yan. No? We need godliness, no? Yung kabanalan natin, and also our faith. No? Kailangan panghawakan mo. No? Dapat hawak-hawak mo yung faith, hindi yung beat. Okay? Huwag mong bibitawan yung faith. We need also endurance and gentleness. No? And later on, alamin natin bakit kailangan natin ma-endure. No? Kasi medyo malalim yung pagdaraanan o mahirap yung pagdaraanan ng isang tinawag ng Lord. Okay? Introduction, sabi dito, an arrow does not decide its destination mid-flight. It goes where the archer aimed before releasing the string. The same way, your life is not shaped by your intentions alone. It is shaped by your daily pursuit. Okay? So, ibig sabihin, sinabi lang, pagka yung namamanang tawag doon, yung archer, right? Pagka sinipat niya yung kanyang sibat o yung kanyang pana, yung arrow, hindi nag-iibang direksyon na o saan niya tinuro ng archer, doon lang pupunta yung pana. No? Hindi siya pupunta in the middle ng pupunta doon, tapos baba. No? Kung saan lang nakadirect or siya naka-arrow yung pana, doon lang pupunta yun. Okay? So if you pursue money, you will become calculating. If you pursue approval, you will become anxious. If you pursue comfort, you will become stagnant. But if you pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness, you will slowly, surely become like Christ. Amen. Okay? So it's all about the byproduct. Kung ano yung pinupursu mo. For example, ang pinupurso mo o lagi mong ginagawa, no, nagbababad ka sa Netflix about Korean. Magiging Koreano ka na eh. Mga 2 buwan kang manood ng Korean novela. Ay, sayo, magiging Koreano ka na. No, hindi mo namamalayan. Hindi mo gusto na maging Koreano. But because nahook ka doon, because lagi ka nanonood, no? Magiging ganun ka. No? And the same way, kung itong 7 bagay na ito, na sinabi ni Paul kay Timothy, ito yung ating ipupurso, ano mangyayari sa atin? Magiging katulad ka ni Kristo. No? And yun yung ating prayer, diba? Lord, gusto ko yung heartbeat mo maging heartbeat ko. Lord, yung character mo, gusto ko maging character ko. Lord, baguhin mo ako, Lord. Alisin mo yung ano man yung negatibo sa puso ko, sa buhay ko. Gusto ko kung ano yung plano mo siyang maganap sa buhay ko. No. But iba naman yung ating pinupurso. Yun ang ating prayer. But totally different doon sa ating ginagawa, doon sa ating pinupurso. And James if we have different or totally different doon sa ating pinupurso, sa ating pinagpipray, I'm sorry, hindi yung magaganap. No? We need to pursue. Kaya mahalaga, no? Kaya yung title natin, Relentless Pursuit. No? Na hindi ka lang naisip mo lang or hindi lang linano mo na gusto ko Lord maging magkatulad tayo ng character. Gusto ko yung Christ-like character mangyari sa buhay ko. No. And then in the middle ng iyong journey, Lord, ang hirap pala. Parang magkikit na lang ako. Hindi ko pala kaya. No. But in your heart, kung idinikta ng puso mo na until
your last breath until the day na ikaw ay bumalik. Lord, kung ano yung gusto mo, kung ano yung binigay mong calling sa akin, gagawin ko, susunod ako sa iyo. Malinaw yung direction na binigay sa iyo ng Lord. Malinaw yung plano na binigay sa iyo ng Lord, no? Na kahit anuman yung mga hurdles diyan, kahit anuman yung mga trials diyan, kahit anumang mga paghihirap, no? Kaya kailangan yung endurance no? Kailangan mo rin yung gentleness. Because along the way, matetes ka talaga. Ikaw ba talaga, gusto mo talaga maging katulad ni Kristo? No? So in the middle of your journey, bibigyan ka ng mga difficult person. Okay. Sige nga, kung ikaw ay gentle, tingnan nga natin, may isang padadala sa'yo. Itetest yung gentleness mo. Tingnan natin kung makakapasa ka sa test na ito. No. Kasi yun talagang goal natin maging katulad ni Kristo. No? At alam naman natin, ang naging story ni Jesus Christ, no? Nung nandito siya, diba? Nung nagpe-perform siya ng miracles, signs and wonders, ang daming tao sumusunod sa kanya. Ang daming niyang followers. No? Siguro kung dito sa modern time na nandito si Jesus Christ, baka 1 billion yung followers niya sa Facebook. Ganun siya kasikat, ka-impactful, no? Sa kanyang mga ginagawang miracles. Ang daming sumusubaybay sa kanya. Ang daming sumusunod sa kanya. Pero pagdating nung papalapit na sa krus ng Kalbaryo, even his 12 disciples, iniwan siya. Walang tumulong sa kanya. Kaya ba natin yun? No? Kaya mahalaga, no? Number 1, sabi dito, you don't become what you want, you become what you pursue. Okay? So kung ano yung pinupurso mo, yun yung magiging ganun ka. No? Kung ano yung pinupurso mo, hindi yung ano yung gusto mo. Kung ano yung pinaglalaan mo ng oras, kung ano yung priority mo, yun yung mangyayari sa buhay mo. No? Kaya lagi tayo nakapokus doon sa righteousness. Pursue and relentless pursue for God's righteousness. Amen? So bakit ba, no? Bakit ba natin kailangan i-pursue yung righteousness? No? At ano yung nagiging driver o nagiging catalyst natin para ma-pursue natin yung righteousness? Again, medyo mahirap follow. Hindi pala medyo, napakahirap sumunod. No? At kailangan natin ng driver. What drives righteousness? No? To pursue righteousness. Sabi dito, number 1, God's calling. No? What drives to pursue righteousness? Okay? Tatlong bagay lang to. Number 1 is God's calling. Hebrews 11, verse 8, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, and even though he did not know where he was going. Alam natin yung story ni Abraham, no? Nang siya ay tinawag ng Lord, no? From the land of Ur. No? During that time, napakaganda ng Ur. No? Andun, yun yung comfort zone ni Abraham.
lahat ng available niyang pangangailangan, available doon sa kanyang lugar. Pero sabi ng Lord, pumunta ka doon sa promised land. Number one, hindi niya alam kung saan yun. Walang Google Map, hindi niya alam kung saan, basta sumunod lang siya. No? Andun siya sa comfort zone, no? Tapos, na-receive niya yung calling from God na pumunta sa promised land. Hindi niya alam kung ano yung naghihintay sa kanya doon. Hindi niya alam kung ano yung datapan niya doon. Pero, sumunod siya. Ang sabi doon? Obeyed and went. Yun yung verb na ginamit. No? Ano ba ang ibig sabihin ng God's calling? No. Tayo ba ay tinawag ng Lord? God's calling in spiritual or in a biblical sense or point of view, no? Ito yung pagtugon natin, no, sa tawag ng Lord na outside our own capacity. Yun yung God's calling. No? Alam mo yung limitation mo, alam mo yung kakayanan mo. Pag tinawag ka ng Lord, no? Expect mo na yung daratnan mo or yung gagawin mong calling is outside your own capacity, your own strength. No? Kaya huwag kayong magtataka na pag tinawag kayo ng Lord, no? Expect trials and testing. Kasi doon mo talaga ma-apply, doon mo ma-activate yung faith. No? Because that is outside your own capacity. No? At ganun ang nangyari kay Abraham nung siya ay tinawag. No? And the same thing na nangyari sa akin. No? Hindi naman sabi ng Lord sa akin, oh, Christian, pumunta ng Perth, mag-artista ka doon. Lord naman, ang face ko pang ano lang, pang Batangas, hindi pwede ka. Hindi pang Perth. Hindi naman ganun eh. Christian, pumunta ka ng Perth, mag-establish ka ng J1 Church doon. Number 1 kong tanong sa Lord, Lord, sino yung darating ko doon? Wala mga kakalala kahit may isang tao doon. That's outside my own capacity. Number 2, Lord, susunod ba yung mga taga doon sa akin? Makikinig ba yung mga tao doon sa akin? Or magbibigay ba sila ng support sa akin? Kung magtatayo ako ng, sige, susunod ako, pupunta ako dito sa Perth, magtatayo ako ng church. But ang sunod yung question, susuportahan ba ako ng mga tao doon? Again, that's not your own capacity. So, ang daming mga tinawag, no? Sabi nga dun sa ano, no? Sabi nga sa Bible, the harvest are plenty, but the laborers are few. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Lord, no? Ito yung magpupurso sa'yo, ito yung magpupush sa'yo, ito yung driver mo to pursue righteousness. No? Na kaya kung nagawa kay Abraham, gagawin na rin ng Lord sa atin. No? Mahirap mag-pursue na righteousness. No? But because of God's calling, malinaw
ang tawag sa'yo ng Lord, ang calling sa'yo ng Lord, no? Gagawin at gagawin mo yun. Hindi ka titigil. Magiging relentless ka sa pagpurso ng righteousness. Because malinaw sa'yo ang instruction ng Lord. Malinaw sa'yo. No. Na ginagawa mo yun not because kaya mo gawin. Pag ginagawa mo yung, fulfill mo yung calling ng Lord, because alam mo sa sarili mo na hindi mo yun kayang gawin, at tanging Lord lamang ang makagagawa ng mga bagay na iyon. No? So number 1 is God's calling. And our goal, or the most important nating gagawin para mapurso natin yung righteousness is to obey and to go. No? May binigay nga sa ating calling, hindi man natin ginagawa, hindi man tayo nag-obey. Mawawalan rin ng saysay yung ating pagpupurso sa righteousness. So ito yung number 1 nating driver, no? What drives to pursue righteousness? Next. Second, desperate need. No? Desperate need. Sa Matthew 15, sabi nito, he replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." "Yes, it is, Lord," she said. "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment. No. Isang Canaanite women, no? Na sobrang desperada na siya. Wala na siyang makain. No? Tapos ang sabi ng Lord, no? "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." Sipin nyo, ang naging comparison ay sa aso. No? In the Jewish culture, ang aso ay yan. Kumbaga, nasa mababang yan. Hindi sila katulad ng yung parang mga pet dogs natin. No? Pero grabe yung faith. No? Kumanga ang Lord dito sa Canaanite women. Kasi ang Canaanite at saka isang Hudyo, hindi dapat yan magsama. Parang Samaritan, no? There's a totally, parang division, or parang kinamumuhian nilang makimingle sa mga Canaanite, no? Kaya na hindi nararapat na ihagis ang tinapay sa mga aso, no? Pero kung sabi niya, "Yes, it is, Lord, even the dogs eat the crumbs." No? Kaya humanga si Jesus Christ. And also, we have another example dun sa bleeding woman. No? Diba yung story few months ago na yung anak ni Jairus may sakit, no? Na namatay na. Pero in the middle, may sumingit na bleeding woman na dinudugo for 12 years. No? And yun yung desperation niya. Naubos na yung yaman niya. Lahat na lang ng ginawa ng doktor, nagpunta na siya sa ibang doktor, hindi pa rin siya gumaling. No? And we all know kung gaano kahirap yung dinudugo ka for 12 years. Tama? Kayo pala magbabae, hindi ko pala alam. Hindi pa ko din. Mahirap, diga? And I would like to gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nanay, no, as we celebrate today the Mother's Day, no? Grabe yung nanganak sila, yung pinanganak tayo, no, ng mga nanay natin. No? Grabe dugo yung
lumabas dun sa sinapupunan, ika nga. No? Pero itong faith ng bleeding woman na ito, grabe. Because nandun siya sa punto ng buhay niya na sobrang desperate na siya. Okay? So tayo, kung hindi ka kasama doon sa number 1 na pastor ako naman hindi pa tinatawag ng Lord. So hindi mo na makakapag-pursue ng righteousness. Ganun ba yun, pastor? Okay. Dito tayo, kung tayo sa number 2, desperate needs. Dumating ba sa punto ng buhay mo, ng Lord, hindi ko na kaya talaga. Tanging ikaw lamang makakapagsalpa sa akin. Tanging ikaw lamang ang makakagamot sa akin. Tanging ikaw lamang ang makakapagbago ng buhay ko. Now, so, in my case, ganun din. Okay? Number 1, kung may checklist tayo, number 1, God's calling, Christian, check. Number 2, desperate need, check ulit. Anong nangyari sa buhay ko? No? I was involved in this freak accident. No? Nakwento ko naman sa inyo yun na dumating ako sa punto na Lord, sabi ko, bigyan pa ako ng another chance. I promise you, Lord, I will serve you all the days na ibibigay ng buhay sa akin. No? Kasi yun ang kailangan mo para mag-trigger, para maging driver mo na ipuso mo tong righteousness. Kailangan meron kang desperate need sa Panginoon. No? At until hindi mo na-experience yun, until hindi mo nararanasan yung desperate need na katulad ng Canaanite women, na katulad ng bleeding woman for 12 years, no? At lahat ng mga ginawang yung mga deliverance ni Jesus Christ during that time, no? Hindi mo bibigyan ng importansya. Hindi mo ipupurso yung righteousness. Maniwala kayo sa akin. Pero kung na-experience mo na meron ka talagang desperate need sa Lord at ipinagkaloob sa'yo ng Lord, yayakapin mo ngayon itong righteousness. Amen. Why? Because you tasted yung goodness. No? Sabi nung song natin, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Because na-experience mo yun, kung papaano ka niligtas ng Lord, kung papaano ka blessed ng Lord, kung papaano ka binago ng Lord. Ipopurso mo ngayon ng righteousness. Okay? Desperate need. Number 3. Spiritual hungriness. Okay, pastor, hindi pa ako tinatawag ng Lord. Wala pa akong moment with God na ako tinawag na mag-AG leader, mag-pastor, kung ano man. Wala pa pastor. Hindi pa rin ako wala pa rin ako sa punto pastor na talagang meron akong desperate need sa Panginoon. Ito ngayon ang number 3 driver.
spiritual hungriness. Kung yung unang dalawa, hindi pa nangyayari, hindi pa nagaganap, or hindi mo pa na-experience yun, eto na, dito ka na kasama. Dito ka na part. Kung bakit mo ipupurso yung righteousness. Spiritual hungriness. Proverbs 27, verse 7. No? A person who is full refuses honey, but even bitter food tastes sweet to the hungry. Amen. No? Sa isang tao daw, nabusog. No, sino nag-almusal na dito? Wala pa. No, ako din, pare-parehas tayong gutom. No, doon tayo sa pangalawa, kasama. No? Doon daw sa busog, kahit yung pinakamasarap na pulot, tatanggihan niya. Pero sa gutom, sa hungry, kahit mapait, kahit hindi masarap yung ating kakainin mamaya, dahil tayo gutom, kakainin nyo yan. Amen. Now, so punta tayo sa spiritual. Paano natin i-apply ito? Paano natin i-apply doon sa mga taong spiritually alam nila ay busog sila? No? Again, kapag ang tao ay sa tingin niya ay siya ay busog, kahit gaano kaganda ang preaching ko, or kahit si Bishop pa mag-preach dito, hindi niya tatanggapin yun, hindi niya i-absorb yun. No? Pero kung ikaw ay spiritually hunger, no? Kahit ang preaching ko dito, umabot ng 4 na oras, diretso pa, worship pa more. Amen. Because hungry ka. No? Na kahit, pastor, ako naman ang pinatamaan sa kanyang preaching eh. Lagi na ako linggo-linggo ng pinatatamaan sa kanyang preaching. Pero kung ikaw ay spiritually hunger, Lord, salamat, ako na naman yung pinatamaan sa preaching kanina. Because alam mo, Lord, alam mo na yun ay makapagbabago sa akin. Ganun dapat ang ating perspective. Ganun yung ating lens na ating tinitingnan. Hindi yung pagka ikaw ay tinamaan sa preaching, mag-ano ka na, magtatampo ka na. Hindi mo napapakinggan yung iyong AG leader dahil lagi ka nang pinatatamaan sa sa iyong mga sa ating AP or sa ating AG. No? Pero kung ikaw ay uhaw, ikaw ay sabi nga sa Beatitudes. Ano sabi doon? Blessed are those who are hunger and thirst, for they will receive the righteousness of God. No? Kaya napaka-importante na ikaw ay gutom at uhaw. No? Sa presensya ng Panginoon. No? Dahil tayo sa ating spiritual journey, alam mo, pagka darating yung araw na Monday, meron tayong gawain. Tuesday, prayer meeting. Wednesday, midweek. Thursday, meron kang Bible study. Friday, meron kang AG. Sabado, meron kang ina-attend na mentoring. Sunday, meron kang worship service. No? Na kung ikaw ay gutom,
Kung ikaw ay may hunger and thirst, hindi mo na malalaman na ay linggo na pala. No, sa sobrang uhaw mo sa presensya ng Lord, aatendan mo lahat 'yon kasi naniniwala ka na yun ay makakatulong sa iyo spiritually. No? Kung wala kang hunger and thirst, sabi ito sa Proverbs, ni isa kahit prayer meeting hindi ka aatin. Kasi wala kang passion, walang kagutuman. No? Pero kung ikaw ay gutom na gutom, ay baka lahat ng AJ na available, aatendan mo. No? As long as may slot to. Okay, pastor, meron akong available na ganitong oras. Pwede tayo sa mentoring. Okay, sige. Schedule natin yan. No? Ganun yung sinasabi dito. Pero kung tayo walang spiritual hungerness, hindi mo ipupurso yung righteousness. Amen? So dito, may tatlong bagay rin. No? What will happen to you if you are spiritually hungry? Ano ba yung nangyayari sa atin, Pastor, kung tayo ay gutom spiritually? No? Number one, you will pursue God relentlessly. No? Sabi dun sa Psalms 42, verse 1 to 2. As the deer pants for streams of water, so my soul longs after you, O God. My soul thirsts for God, the living God. When shall I come and appear in God's presence? Na yun daw usa na sobrang uhaw, umiinom doon sa streams of living water ni Jesus Christ, ng God. No? So, the same na ating kaahuan sa Panginoon. No? Na sa ating pagdi-devotion, no? Sa ating prayer meeting o saan mang ginagawa natin, kung ikaw ay may spiritual hunger, no? Ipupurso mo lagi yung righteousness ng God relentlessly, no? Or continually, no? Hindi yung pagka nagpe-praise and worship tayo, pag wala kang spiritual hunger, God is so faithful, nagigikaw ka lang. He bless my days. God is so faithful. Walang gutom. Walang thirst. Kaya hindi mo ma-absorb. No? Doon pa lang sa kanya, nasa worship pa lang. No? Pero kung ikaw ay sobrang gutom, no? Pagpasok mo pa lang dyan, no? Pagbati pa lang sa iyo ng mga kapatid, praise God! Talagang, iba to. Talagang gutom itong batang ito. Hindi lang sa food, but because dun sa presence ng God. No? Kaya ito yung unang mangyayari kung tayo ay spiritually hungry. Tingnan mo nga yung katabi mo kung yan yung mga gutom, spiritually. Ha? Kasi ito yung unang mangyayari. We will pursue God's righteousness relentlessly or continually. Okay? Next, ano yung mangyayari? Sa sunod, you will be filled with good things. Sino gusto nito? Good things. Amen. Mga mabubuting bagay. Okay?
Blessed are you who hunger now, for you will be filled. Luke chapter 6, verse 21. Sabi naman sa Psalms 107, verse 9, for He satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills with good things. Sabihin ka natin, good things. Good things. No. So kung tayo, no, ay may kauhawan or may kagutuman spiritually, no? Ang promise ng Lord sa atin, no? Pupunuin tayo, we will be filled with good things. Okay? Kaya huwag kayong magtataka na habang kayo ay sumusunod, nag-uobey sa Lord, you are pursuing righteousness, paganda ng paganda ng paganda, paayos ng paayos, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Kasi yun yung promise niya sa atin. Yeah. That you will be filled with good things. Okay? Number 3, you will experience God's provision. No? Sabi doon sa Mark 8, no? Mark 8, verse 1 to 2. Sabi dito, sabi dito sa verse 1 to 2, about this time, another large crowd had gathered, and the people ran out of food again. Okay? Maraming sumunod kay Kristo. Ang problema, naubusan ng pagkain. No. Ay ang tao pa naman, pagkagutom, mainit ang ulo. Tama ba? Diga? Ang isang nation, alisan mo ng pagkain, magkakakayos yan. Kaya yung food security, napaka-importante. No? Jesus called His disciples and told them, I feel sorry for these people. They have been here with me for 3 days. 3 araw na sumusunod kay Kristo. And they have nothing left to eat. Aba, talagang matindi palang mag-preaching pala si Jesus Christ. Inaabot ng 3 days ang kanyang sermon. Sunod pa rin ang mga tao kahit gutom. Kaya sabi ko kay Lord kagabi, yung inaano ko to, Lord, sana maging katulad mo ako sa pag-preaching na kahit 3 araw yung aking preaching, ang J112 nakikinig pa rin sa akin kahit wala nang kinakain. Kaya? Try na. Amen. 3 oras yan. Ito tayo kumain na. Bago tayo mag-practice. At ako'y gutom na. Now, imagine 3 days. Gutom na yung mga tao. At hindi lang 3 yung papakainin niya. Libo-libo. No? Kaya sabi ng promise ng Lord, you will experience God's provision. Sino yung gusto ng provision? Amen. No. Pero kailangan, ano kailangan? Sumunod. Spiritual hunger. Gutom ka muna. Sumunod. Spiritually. Para ma-receive mo yung provision. No? At pagdating doon sa verse 8, anong nangyari sa verse 8? Mark 8:8. Yan. Sabi dito, they ate as much as they wanted afterward. Pagkatapos, the disciples pick up 7 large basket of leftover food. Okay? Sabi ko kanina sa verse 1 to 2, 3 araw nang sumusunod sa kanya si Jesus Christ, yung mga tao. Okay? But after nagkaroon ng miracle, after pakainin yung mga tao, na napakaraming tao,
another miracle happened. Ito na yung great provision na binibigay sa atin ng Lord. After while, disciples pick up 7 large baskets. Bakit 7? Meron kang provision sa Monday. Meron kang provision sa Tuesday. Pagdating ng Miyerkules, meron pa rin. Pagdating ng Huwebes, meron pa rin provision. May basket pa rin nakalaan. Pagdating ng Friday, ang dami pang basket. Sabado, meron pang large basket na nakalaan sa'yo. Pagdating ng Linggo, pupunuin na naman. Meron pa rin niyang basket. Amen. Doon sa 7 days natin in a week, no? God will never fail to provide our needs. Amen. No? Kailangan mo lang maging hungry sa Kanya spiritually. The more mo sinisik yan, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. No? Ano ba yung all these things na sinasabi doon? Yun ang sinasabi. No? Ba ikaw? Balikan nyo yung previous verses from 31 hanggang 32 o 30 hanggang 32. Clothing, food, shelter, ipagkakaloob yan ng Lord. Isik mo lang siya first. No? Kaya seek ye first the kingdom of God and all these things. Yun yung binabanggit doon sa previous verses. Shall be added unto you. No? Kailangan lang natin na maging gutom sa Kanya. No? Because ito yung nangyayari. Ano? Una nangyayari? Ha? Sa isang gutom na Kristiyano, we will pursue God's righteousness continually or relentlessly. Number 2 na nangyayari, God will fill our lives with good things. Number 3 is, what? You will experience God's provision. No? Kaya tayo, hindi nangangamba. No? Because God will provide. No? Sabi dito, for us to be righteous, Jesus is our righteous. Para tayo maging righteous, no? Kaya, tinanong ko kayo nung una kanina, are you righteous? Pipiliin mo muna. Tatanggapin mo muna si Jesus Christ sa buhay mo para ka maging righteous. At kung si Jesus Christ ay pipiliin mo araw-araw, lagi kang panalo. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, Kapatid. Kapatid. choose Jesus Christ. Jesus Christ. Yeah, Every day. every day. No? Kasi lagi tayong panalo pag pinili natin si Jesus Christ. Amen. No? Ano man yung ating kakaharaping trials, testings, and everything, as long nakasama mo si Jesus Christ, walang pangamba, walang takot, no? Because victorious na tayo, tagumpay na tayo, panalo na tayo. Sa anumang hamon ng buhay, no? Lagi mong pipiliin nakasama si Jesus Christ. Lagi mong magkaroon ka ng kagutuman, no? Na i-pursue yung righteousness. Okay? So malinaw mga kapatid, Jesus is our right choose. Siya yung tamang pipiliin natin.
Yeah, it's supposed It's supposed to be righteous. na-correct ako niyan. Yeah, it's supposed to be right choice. But I connect it to the word righteous. This one. Just to rhyme it. But you're correct. You're right. Right choose. Right choice. And for our conclusion, I will leave you with this question. What are you pursuing today? Usually, I put a conclusion for every preaching that I make. But this time, I will leave you a question, an open question that you need to answer. No? Sa inyong mga sarili, tanongin mo, saliskin mo yung heart mo. Ano ba yung pinupurso ko? Ano ba yung tinatahak ng spiritual journey ko? Ako ba ay on track pa rin? Ako ba ay nakakasunod pa rin sa calling ng Lord? Ako ba ay sumusunod pa rin sa kanyang commandment sa akin? Binibigyan ko pa ba ng importansya yung kanyang calling sa akin? Or binabaliwala ko na? What are you pursuing today? No? Because kung ano yung pinupurso mo, siya ang magaganap sa buhay mo. Doon ka pupunta. At yun yung mangyayari sa buhay mo. Kaya it's very important na malaman natin. What are you pursuing today? Amen? So my prayer is to all of us, no? Na patuloy tayong magpurso. Patuloy tayong magsik sa Kanya. No? Na darating yung araw, no? Napakalapit na. Yung second coming of our Lord Jesus Christ. And dapat meron tayong sense of urgency. No? Na kung ang Lord ay babalik na bukas, ganun yung ating dapat pagpupurso sa Kanya. No? Na hindi natin alam kung kailan darating ang Lord. No? Isipin mo bukas darating ang Lord. Na ayaw kong maiwan pagdating ng rapture. Ganun yung righteousness. Ganun yung pagpupurso natin pagdating sa righteousness. Amen? So let us pray. Hallelujah. Lord Heavenly Father, Father God, kami Panginoon ay nagpapasalamat Panginoon for this wonderful message, O God, that you brought to us, Panginoon, God, sa araw nito, Panginoon, about our relentless pursuit for righteousness, Panginoon, for God's righteousness. Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, na tinawag mo, Lord, I pray na kami ay patuloy na tumugon, patuloy na mag-obey, Panginoon, sa inyo pong katawagan sa amin. And Lord, alalahanin po namin, Panginoon, yung pong mga oras na kami ay sobrang desperate, Panginoon, Lord God. At tanging kayo lang po, Lord God, ang aming pong sandigan sa mga oras na kami ay nangangailangan, sa mga oras na kami ay desperado na. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, ipinaalala mo sa amin, Panginoon, na kami ay may purpose, Panginoon, Lord God, kung bakit ito nangyari sa buhay namin. Because this drives our pursuit for righteousness. And Lord, we also pray, Panginoon, Lord God, na kami ay gutumin mo, uhawin mo spiritually, Panginoon, Lord God, that is every day, in every moment, every season,
I will depend on you, Panginoon God. Lahat ng oras, Panginoon God, kami, Panginoon God, ay magsisik, Panginoon God, sa inyo pong presence, Panginoon God. Na hindi po kami, Panginoon, aalis, Panginoon God. Hindi po kami magte-take ng first step without consulting you first. Nang aming pong buhay ay naka-anchor po sa inyo, Panginoon God. That without you, Lord God, without you, we are nothing, Panginoon. Ganun po kami, Panginoon Lord God. Kagutom, kauhaw, Panginoon Lord God, sa inyong pong presensya, Panginoon. And I pray for this JA1 Bird family, Panginoon Lord God, na patuloy niyo po kami bigyan, Panginoon Lord God, ng spiritual hunger and thirst, Panginoon Lord God, na kami, Panginoon Lord God, ay makapag-obey at makapag-pursue, Panginoon Lord God, sa iyong katuwiran, Panginoon Lord God, sa nais mo, Panginoon Lord God, sa plano mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat, Panginoon Lord God, for this reminder to us, Panginoon Lord God, our relentless pursuit for God's righteousness, Panginoon. Lord, ikaw lang po ang madakila, ikaw lang po ang maitaas sa aming mga buhay. We give back all the glory, honor, and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen.